Praise God. Purihin ng Diyos sa oras na ito ay nais kong samantalihin ang mga sandali at basahin ang ating teksto na gagamitin hango sa 1 Corinthians chapter 15 rather. 1 Corinthians 15 starting verse 12 onward hanggang sa verse 19. So sabi sa verse na yan, sabi rito, now if Christ is preached that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is vain, and your faith also is vain. Moreover, we are even found to be false witnesses of God, because we testified against God that He raised Christ, whom He did not raise, if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is worthless, you are still in your sins, then those who have fallen asleep in Christ have perished. If we have hope in Christ in this life only, we are of all men most to be pitied. Ang Panginoon na magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Praise God. Makakupo tayo sa oras ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa oras na ito ay hindi ko kayo babating Happy Easter dahil hindi pang Kristiyano yung Easter dahil ito ay ang Easter ay ito ay somehow nasa isang uri ng goddess of fertility na later on in the days of Constantine ay ginawa itong isang panahon ng fiesta na tinatawag na Easter, at ito'y isinabay nila sa tinatawag na resurrection ng ating Panginoon, at ito ay sabihin natin it is a pagan practice dahilan sa panahon po ni Constantine 325 AD, if I'm not mistaken, ay ito po yung panahon na nagkaroon ng pagsasama ang Kristyanismo at ang paganismo. So, isang paggunita at pagkilala natin, ito ay ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. How many can say amen to that? May kasama ba ako sa oras ito? Kaya say amen? Praise God. So, sa oras na ito ay ang araw na ito ay isang araw na hindi lamang araw na ating sinaselebrate, kundi dahilan ng ating Panginoon ay minsan lamang namatay at minsan lamang nabuhay na mag-uli, at mula noon ay hindi na siya namatay pa. Dahil ang sabi ng Banal na Kasulatan, ang kapangyarihan ng kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa Kanya. The power of death, ang kamatayan ay deny na siya. Hindi na siya kayang hawakan. Sabi ng Banal na Kasulatan, yung Book of Acts, na hindi na siya kayang hawakan ng kamatayan. Hindi na siya kayang pigilan ng kamatayan. So yun ang pinapakita ng Banal na Kasulatan. So lahat ng namamatay, mga kapatid, ay hinahawakan ng kamatayan. At siya ay hindi makahulagpos doon sa kamatayan. Pero ang ating Panginoon, nang siya ay mamatay, yung libingan mismo ay walang kalakasan at kapangyarihan sa Kanya. Siya ay niluwa ng libingan. Siya ay umalis sa libingan. Walang grip sa Kanya ang kamatayan, sabi ng Banal na Kasulatan. Oh, praise be to the name of Jesus. Now, sa oras na ito ay nais kong
magtalakay ng isang kaisipan at ito ay may kinalaman sa pagkabuhay ng ating Panginoon. At ang title ng ating pag-uusapan is Resurrection's Chain Reaction. It's Resurrection's Chain Reaction. Pinakita rito ng mga verse na ating binasa patungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Napakagandang gunitain at isipin ang bagay na may kinalaman sa kamatao, pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero alam niyo ba na sa banal na kasulatan ay ang mga salita ng Diyos na ating binasa at pinakita ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo kasama ng ilang mga apostol ay sila ay tumayo na ano? Tumayo sila as a witness of the resurrected Christ. Can you say amen to that? Ang mga apostol kasama ng mga alagad ng Panginoon, lahat sila ay sila ay nag-witness. At kapag sinabing nag-witness, ibig sabihin meron silang ebidensya. So bawat nagiging witness ay meron silang evidence na pine-present. At dito ay makikita natin sa mga unang talata ng chapter 15 ng book of 1 Corinthians ay pinakita na si Apostol Pablo ay kanyang dinala ang mga witnesses. Nagpresent siya ng mga ebidensya. Nagpresent siya ng ilang mga bagay dahil sa kautusan ni Moses ay merong panuntunan na sabi niya, sa pamamagitan ng 2 at 3 saksi, ang bawat salita ay pagtitibayin. Diba? So yan yung law of Moses. Yan yung patakaran sa batas ni Moses. Bawat bagay para patunayan na ito'y tunay, totoo, kinakailangan merong 2 hanggang 3 saksi. Ay ito, ang bawat salita ay magiging matibay. So, sa panahong ito ay merong si Paul ay sumulat siya sa bahagi ng Corinthians. Hindi ko ma-recall kung kailan ang panahong ito na kanyang sinulatan ang Corinthians. Pero ito ay ilang panahon na rin ang nakakalipas mula nang si Jesus ay namatay sa cross, sa Kalbaryo, at nabuhay na maguli at nabalita ang ganitong bagay. But later on, ay meron pa ring mga nagpapawalang, nagpapabulaan sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Dahil yun yung bagay na nabasa natin sa verse 12. Now if Christ is preached that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? Sabi niya, kung si Kristo ay pinapangaral na siya ay nagbangon sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsasabing walang pagkabuhay sa mga patay? Bakit? Pero dahilan ganitong ang tinatawag na argument sa mga unang talata ay makikita natin si Paul ay nagpresent siya ng mga ebidensya. Pansinin natin ang mga pangungusap niya sa verse 1, starting verse 1, before I pupunta doon sa pinaka main topic, ay sabi nito sa verse 1, Now I make known to you, brethren, the gospel. Pasahin natin sa Tagalog. Sabi niya, ngayon, pinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. So ito yung pinakamainam na bagay na ating gawin sa ebanghelyo o sa salita ng Diyos, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ay dapat nating tanggapin
at ating panatilihan. Naalala ninyo yung nakaraan na binigyan natin ng pansin about high priest of our confession. So manatili tayo doon sa ating paniniwala, pananampalataya kay Kristo at pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa atin at kung ano ang ating ginawa ng Panginoon sa atin, yun ang ating maging confession. Even though, alam nyo, ang Catholic Creed, ang Catholic ay meron silang creed na kung ilan lamang sa creed ay nangungusap ng ganito, hindi ko masyadong kabisado. I believe Jesus, if I'm not mistaken, and I believe the Roman Catholic Church, so kasama yun sa kanilang creed. So yun ay kino-confess nila. Yun ay kino-confess ng Catholic. Pero ang confession ng mga Kristiyano ay hindi ang anumang pananampalataya lamang na nakasulat o bylaws ng simbahan, kundi ang kanilang confession ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. So, American say amen to that. So our confession ay ang ating pinapahayag, ang ating pinaniniwalaan, ang ating tinatayuan at ang ating pinanatilihan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So anumang bagay na walang kinalaman sa salita ng Diyos at hindi sinasabi ng salita ng Diyos, then hindi yan ang dapat nating maging confession. Otherwise, kung yun ang ating magiging confession, yun ang ating magiging bulay-bulay, well, hindi tayo mananampalataya sa salita ng Panginoon. And because we believe the Word of God, ang mga salita ng Diyos, then ito ang ating kino-confess, ito ang ating sinasampalatayanan. So, na inyo namang tinanggap, na inyo namang pinananatilihan. Next verse. Sa pamamagitan naman ito'y ano? Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ano ang magpapanatili ng ating kaligtasan? Ano ang magpapanatili ng ating kaligtasan? Ang magpapanatili ng ating kaligtasan ay ang ating pananampalataya. At kapag ang ating pananampalataya, kaya naalala ko ang sabi ng ating Panginoon kay Pedro nang siya'y nanghina, o nang siya ay hinihingi ni Satanas na siya ay isisip na kagaya ng trigo, bibistayin, ilalagay sa bistayan na kagaya ng trigo. At sabi niya, idinadalangin ko na wag magkulang ang iyong pananampalataya. So ang pinakamahalagang dapat maingatan ng isang mananampalataya ay ang kanyang pananampalataya. Dahil kung maiingatan niya ang kanyang pananampalataya, dumaan man siya sa panghihina, dumaan man siya sa ilang mga bagay, siya'y makaka-recover because of the faith. Dahilan sa pananampalataya. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya na walang kabuluhan. Maliban na kayo'y magsisampalataya na walang kabuluhan. Verse 3, sapagkat ibinibigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo na may namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. So, merong daladalang ebidensya si Apostol Pablo at ang daladala niya ay ang matibay na bagay na ayon sa kasulatan. Ayon sa kasulatan. Sabi niya na si Kristo ay, sabi niya, binibigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. And next verse, at siya'y nilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So hindi mo na siya hindi ka na pwedeng makipag-argue pa sapagkat meron siyang kasulatan. Diba? Yun yung pinakamatibay na bagay. Pero kung siya ay magsasalita lamang ayon sa kanyang sarili na hindi niya ipipresent yung kasulatan, well, maraming magbabango ng mga makikipag-contest sa ganitong bagay. So sabi niya,
Siya ay inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Sino na nanampalataya rito? Siya'y namatay, siya'y nilibing, ngunit ikatlong araw siya'y nagbangon ng maguli sa mga patay. I know sa lugar ng Jerusalem, hanggang sa panahong ito, merong isang lugar na kinikilala na doon inilibing ang ating Panginoon, ay naroon pa rin ang nakasulat, He is risen. He is not here, He is risen from the dead. Wala siya rito, siya nagbangon sa mga patay. The next verse. At ito, bukod sa kanyang sinabi ang kasulatan, meron pa siyang sinunod na mga ipinesent na mga witness. At sabi rito, at siya'y napakita kay Cephas. Ilan sa inyo nakasubaybay doon sa ating pinopost na mga verses about the order of Christ's resurrection. Nasundan nyo ba? Yung hindi nakasunod, magsabi amen. So, ang ganitong bagay ay mahalagang mabigyan natin ng pansin. Although sometimes, minsan makikita natin na parang paulit-ulit na binabasa natin. Pero ang purpose nito ay ma-retain sa ating mga puso at mga kaisipan at sa ating mga pangunawa. At sa mga susunod na mga pagkakataon, kapag merong pangangaral ng salita ng Diyos, then madali mong ma-recall yung mga bagay na iyong nabasa. Dahilan nabasa mo na at kapag binanggit ng mga ngaral, and then ikaw ay makakasunod at makakasabay sa ganitong bagay. At sabi niya, siya'y napakita kay Cephas. Well, tinutukoy niya rito ay ang mga unang alagad na nakakita sa ating Panginoon. Pero alam natin na sa kasulatan, una siyang nagpakita kay Mary Magdalene. Diba? So, pero, at siya napakita kay Cephas o kay Pedro, at saka sa 12. So, si Paul ay alam niya kung ano ang kasaysayan ng resurrection, ng day na nangyari sa araw ng resurrection. Sabi niya, sunod natin, at siya'y pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan. Makikita ninyo rito na hindi lamang siya nagpe-present ng 1, 2 saksi. Merong 500 nakakita sa ating Panginoon. Yan ang sinabi ng kasulatan. It is Paul. Mula sa mga kasaysayan na narinig niya mula sa mga apostol, although hindi siya ang eyewitness ng ating Panginoong Hesus. Pero, sabi niya, siya'y pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan. So merong isang pagkakataon sa panahon ng 40 days ng ating Panginoong Hesus, ng pananatili dito sa ibabaw ng lupa, isa sa mga araw na yun ay nagpakita siya sa karamihan na kanyang mga alagad, na mga mananampalataya sa ating Panginoon. At nagpakita siya ng minsan sa 500, mahigit sa 500 kapatid, na ang karamihan, pansinin ninyo, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapot ang mga iba'y nangatulog na. So may mga buhay pa at merong mga namatay na. So pinapakita niya, kung gusto nyong malaman ay ang mga witness na yan ay buhay pa hanggang ngayon. Ilan sa kanila, may mga buhay na witness na nakakita sa ating Panginoong Hesus. Hindi lamang pangitain, literal nilang sa kanilang 2 mga mata nakita ang ating Panginoong Hesus na buhay at nangusap sa kanila. Next verse, sabi niya, saka napakita kay Santiago at saka lahat at saka sa lahat ng mga apostol. Next verse, at saka huli-hulihan
tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. So dito si Paul ay pinakita niya muna bago siya pumunta sa ganitong bagay, pinesent niya ang mga witnesses. Ang mga patunay na si Jesus ay totoong nagbangon sa mga patay at sila ay witnesses nito. So, ngunit pansinin natin sa point na ito na alam nyo, merong maring hindi nyo basta magets yung aking kaisipan. Pero alam nyo ba na ang resurrection, well, pakinggan nyo ito. Ang resurrection ito ay sabihin natin, ang resurrection ay hindi pwedeng mapigilan kapag ang ating Panginoon ay ibinigay niya ang kanyang buhay. Merong ganitong bagay. Well, parang sasabihin nyo, well, normal na magkakaroon ng resurrection kasi namatay siya. Pero ang punto ko na pinapakita ay yung resurrection ay magiging inevitable once na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay. Ang pinupunto rito, sa sandali na ibigay ni Jesus ang kanyang buhay, ang resurrection ay hindi pwedeng pigilan. Alam niyo kung bakit? Ito ay mababasa natin sa aklat ng John chapter 10, verse 18. John chapter 10, verse 18. Sabi ito ay mismong pangungusap ng ating Panginoon. Sabi dito, pinakita niyo muna sa verse 16, pinapakita niya sa chapter na ito na siya ang mabuting pastol. At ang pastol, sabi niya, dito sa verse 14, I am the good shepherd and I know my own and my own know me. Sabi niya, verse 16, I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also, and they will hear my voice, and they will become one flock with one shepherd. Verse 17, for this reason the Father loves me, because I lay down my life so that I may take it again. For this reason, sabi niya, dahilan sa ganitong, ano yung pinapakita niya? Dahilan sa yung willingness ng ating Panginoon. Yung kanyang will na kanyang ipinasya na na gawin ang kalooban ng Ama. Gawin kung anong kalooban ng Diyos. In fact, siya ay fulfillment ng kasulatan na nagsasabi, behold, I come in the volume of the book. It is written of me to do your will, O God. Meron pang isang psalm na nagpapakita na sabi niya, I delight. I delight. Kapag sinabing I delight, kaluguran niya, kagalakan niya na gawin ang kalooban ng Ama. Kaluguran niya, kasiyahan niya, at gaano man ito kahirap, ay kasiyahan niya. It is His pleasure na gawin ang kalooban ng Ama. Binanggit ko nga na nakaraan, ang description ng ating Panginoon sa kalooban, sa purpose ng Diyos na kanyang gagawin sa ibabaw ng lupa, tinawag niya itong my food. Ibig sabihin, ito ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng isang tao. Ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng isang tao ay ang pagkain. Pagkain. Kapag ginamit yung mga kasabihan, that's my bread and butter. Diba? Ibig sabihin yan ang pinakamahalagang bagay na kanyang buhay. So yun ay, sabi niya, my food is to do the will of Him that sent me and to finish His work. So, sabi niya, I have other sheep which are not of this fold. I must bring them, and they will, verse 17, for this reason the Father loves me,
Because what? I lay down my life so that I may take it again. I lay down my life so that I may take it again. Verse 18, no one has taken it away from me. Walang nagpilit sa kanya. Hindi siya pinilit na siya ay gusto man siyang may mga panahon na gusto siyang patayin, pero dumating ang isang panahon ng yung takdang panahon na kinakailangan siyang mamatay, kusa siyang sumuko papunta sa Jerusalem. Nakuha niyo yung punto, mga kapatid? Kusa siyang sumuko. Kusa siyang nagpunta. Kusa siyang pumaroon sa Jerusalem. In fact, sabi ng yung tiningnan natin na geographical setting ng Israel, nandun pa siya sa Caesarea Philippi, sa northern part, almost nasa 105 miles away from Jerusalem. Ganun kalayo, pero sabi niya, ang anak ng tao ay kinakailangang ibigay sa mga matatanda at pahirapan at patayin, ngunit sa ikatlong araw, siya'y magbabangon na maguli. So, ganun siya katiyak. So, sabi rito, no one has taken away from me. No one has taken it away from me. But I lay down on my own initiative. Kusa ito. Ito ang, alam nyo, ang ating will ay ito ang magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Paano ka, alam nyo, hindi kalugod-lugod sa Diyos ng isang tao ay gumagawa na napipilitan. O dahilan sa kinakailangan, kundi yung willing heart ay isang bagay na kinikilala ng ating Panginoon. At dahilan dito, sabi niya, I lay it down on my own initiative. Sumunod na phrase na ito, I have authority to lay it down, dahilan yun yung kanyang will, and I have authority to take it up again. Yung authority ito sa ibang salin ay power, pero ang pinapakita rito ay ang malinaw na authority, karapatan. Diba? Naintindihan ninyo? Ang pinapakita rito ay meron siyang karapatan nasa karapatan niya na ibigay at nasa karapatan niya rin na hindi ibigay. Pero kapag ibinigay niya, ay magkakaroon siya ng karapatan na kunin ito uli. Karapatan, yung pinapakita dito is right, yung karapatan. And I have authority to take it up again because, what? This commandment I received from my Father. Ibig sabihin, mga kapatid, ito ay kasunduan na. Merong utos ang Ama sa kanya na kung ibibigay niya ang kanyang buhay, meron siyang karapatan na kunin ito. I have authority. So, ibig sabihin, ulitin ko yung bahagi that I hope you get this, na that resurrection. So, did you know that resurrection is inevitable once Jesus gave His life? Resurrection will become inevitable, hindi pwedeng maiwasan. Once na ibigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay, ay hindi pwedeng hindi magkaroon ng resurrection. Alam nyo, sa isa pang verse, ay makikita natin ang pahayag na ito sa Isaiah chapter 53. Sometimes may ilang mga salita na hindi natin nabibigyan ng pansin, pero once na pagtuunan natin yung verse na ito, ay meron tayong mga bagay na nakikitang mahalagang punto. So sa chapter 53 ng Book of Isaiah, verse 10,
Sabi ng verse 10, but the Lord was pleased to crush him. Alam niyo, pinapakita rito, ang expression na pinapakita, na lugod ang Panginoon na siya ay durugin. Parang durugin yung salitang to crush. The Lord was pleased to crush him, putting him to grief. Inilagay siya sa kapanglawan. Yun yung verse na yan. If he would render, now pansinin niyo to, if he would render himself as a gift offering. Kung, diba, mapansin niyo yung salita dyan, kung iaalay niya ang kanyang buhay bilang handog para sa kasalanan, ay makikita niya ang kanyang binhi. He will see his offspring. At sabi niya, he will see his offspring. So, makikita rito yung katiyakan na makikita niya. Well, hindi mo pwedeng makita ang isang bagay na ikaw ay patay. Diba? Nakukuha niyo ba yung punto ko, mga kapatid? So, sabi niya, he shall see his offspring. So, kung siya ay mamamatay, iaalay niya ang kanyang buhay bilang hain para sa kasalanan, as a guilt offering. He will see his offspring. Ito yung pinaka-reward na ibibigay sa kanya, ay makita niya ang kanyang binhi, ang kanyang mga anak. Makikita niya ang kanyang mga anak, his offspring. At sabi dito, yung sumunod na pangungusap, and he will prolong his days. Pinakita ko kanina na makikita niya, ibig sabihin, siya'y buhay. At ang sumunod na pinakita rito, he will prolong his days. Palalawigin pa niya ang kanyang buhay. He will prolong his days. And the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. Ano kung meron tayong version ng Living Bible, TLB or LB? Dahil na ang version na ito ay magandang tingnan natin sa version ng TLB or the Living Bible. Meron ba? Yeah. So sabi rito, but it was the Lord's good plan to bruise him and fill him with grief. Ito'y kaluguran o plano ng Panginoon na siya ay saktan at siya ay punuin ng kapighatian. Can you imagine, mga kapatid, hindi lamang siya katulad ng national hero na pinatay, na binaril, at biglang, di ba, pag binaril ka, then bigla ka na lang, at kapag tinamaan ka sa puso, ay bigla ka na lang bumulagta at mawawalan ng buhay. Pero ang ating Panginoon ay hindi lamang siya pinatay, pinahirapan siya. He suffered. Nag-suffer siya. Naghirap siya. Nag-suffer siya ng ganitong bagay. Well, naniniwala ako na hindi lamang nagkataon na ang capital punishment ng Rome sa panahong yun ay ang death penalty nila ay sa pamamagitan ng crucifixion. But bukod doon sa tinatawag na crucifixion ay meron silang scourging na ginagawa. Ito yung paghampas para pahirapan ang accused, ang taong may sala ay pahirapan siya ng lubusan dahil doon sa kanyang ginawang kasalanan. So yan ang dahilan ng ating Panginoon, siya ay na-identify
sa mga makasalanan. So sabi dito sa verse na ito, sabi niya, but it was the Lord's good plan to bruise him and fill him with grief. However, when his soul has been made an offering for sin, then he shall have a multitude of children. Kapag kanyang dinala ang kanyang sarili na pinakaalay sa kasalanan, ay makikita niya, magkakaroon siya ng maraming mga anak. A multitude of children. Well, yan ang nangyari. Yan ang magiging kaganapan kapag kanyang ibinigay ang kanyang buhay. So, tandaan niyo yung mga point na aking binibigyan ng pansin. Kapag kanyang ibinigay ang kanyang buhay, then makikita niya, he shall have a multitude of children and many heirs at maraming mga tagapagmana. And he shall live again. So, ibig sabihin, dito pa lamang sa Old Testament ay meron na talagang plano o meron na talagang hula patungkol sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya yung kasulatan na pinapahayag ni Apostol Pablo, hindi lamang ito'y ang kasulatan sa Old Testament na kanyang kinako. So, he shall live again. Sabi niya, when his soul, yung salita sa ibang version ay if, kung. So dito naman, yung salitang when, kapag kanyang inilagay ang kanyang sarili bilang paghain sa kasalanan, he shall have a multitude of children and many years, and he shall live again. And, pansinin niyo yung last phrase, and God's program shall prosper in his hand. Anong ibig sabihin? God's program will prosper. Ibig sabihin, makakapagpatuloy ang plano at layunin ng Diyos dahilan sa kanyang isang bagay na gagawin. Dahilan doon sa isang bagay na kanyang gagawin na pag-aalay ng kanyang buhay, makakapagpatuloy ang plano ng Diyos. Pero kung hindi, that's the reason, mga kapatid, ang aking binibigyang pansin at paksa sa oras na ito is the resurrection's chain reaction. Nakita na kayo ng mga chain reaction, di ba? Mostly, yung chain reaction ay makikita natin sa merong ibang tawag na domino effect. Ibig sabihin ng chain reaction, isang piyesa lamang ang gagalawin mo at magtutuloy-tuloy na ito. Nakukuha niyo yung punto ko. Isang piyesa lamang ang gagalawin mo, ngunit hanggat hindi mo ginagalaw yung pinaka-first piece niya, mananatili ito na intact. But once na magalaw yung unang piyesa, yung unang domino, at kapag ito'y natumba, tuloy-tuloy na ito hanggang sa katapusan at wala nang makakapigil dito. And that's my point, mga kapatid. Doon sa verse na yun na nasasabi, and God's program shall prosper in His hand. Magkakaroon ng domino effect. Magkakaroon ng chain reaction. Once na ang ating Panginoon ay mamatay, yun lamang ang tanging kinakailangan na mangyari, mamatay at mabuhay na maguli. So, alam niyo ba na, bigyan natin ng pansin yung verse na yan, and God's program shall prosper. Yung programa, yung plano ng Diyos ay magiging matagumpay. Dahilan, siya ang magti-trigger nito. In fact, ang sabi ng ating Panginoon ay nasa Kanya ang susi ng Hades at ng kamatayan.
kung titingnan natin, kung walang, alam nyo, hindi lamang ang kamatayan ang mahalaga rito. Ang dalawang ito ay napakahalaga. Kamatayan at pagkabuhay na maguli. Dahilan, pakinggan niyo ito, kung si Jesus, kung ang ating Panginoon ay mamamatay at hindi siya mabubuhay na maguli, siya'y kagaya lamang ng mga religious leader na bumangon sa ibabaw ng sanlibutan. At walang kahit ano ang kanyang ginawa habang siya'y nabubuhay. Kung walang resurrection, kung hindi magkakaroon ng resurrection, hindi magiging magpapatuloy ang plano ng Diyos. Mag-e-end ito. Alam nyo, ang ating Panginoon ay nagpagaling ng mga may karamdaman habang siya'y narito sa ibabaw ng lupa. Maraming mga may karamdamang gumaling, mga mabibigat na mga karamdamang, ang babae na 12 years na inaagasan ng dugo. Isang lalaking lumpong 38 years na lumpo. Merong isang may mga patay na nabuhay. 3 account sa ministry ng ating Panginoon na nabuhay ang patay. Una, ang isang babaeng anak ni Jairus. Nabuhay. Few hours ang nakakalipas nang siya'y mamatay. Ang sumunod na case ng namatay ay isang binatang ililibing doon sa lugar ng Nain. At habang ililibing na, kanyang hinawakan ang kabaong at sinabi niya, binata, bumangon ka. At ang binata ay bumangon. At siya ibinigay doon sa kanyang ina. At ang pinakahuli ay ang pagkabuhay ni Lazarus, 4 na araw ng nakalibing. Ngunit, alam niyo ba ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa ay magsisilbi lamang history, kasaysayan, kung hindi siya mabubuhay ring maguli? Do you get my point? He will be just on the list. Manalagay lamang siya sa listahan ng mga religious leader na gumawa ng mga dakilang mga bagay. Malalagay siya sa listahan at maaaring mailagay siya sa pinaka-top 1. But kung walang resurrection, walang saysay pa rin ang lahat ng mga bagay. Kahit nabuhay niya ang isang dalagita sa panahon ng siya'y namatay ilang oras, kahit nabuhay niya ang isang lalaking may ililibing na, at kahit nabuhay niya si Lazarus, kahit na 4 na araw nang namatay, kung siya mismo ay hindi mabubuhay, siya ay magiging walang kabuluhan pa rin. And that's the reason, mga kapatid, ang chain reaction na ito ay napakahalaga. Ang resurrection ang siyang magtitrigger ng isang piyesa at hindi na mapipigilan ng sino man na kahit ang mga kapangyarihan sa kalaliman na hindi na kayang pigilan ang plano ng Diyos, dahilan ito ay naganap ang isang bagay nito. So, kung siya ay, alam nyo, kung ang ating Panginoong Hesus ay hindi nabuhay na maguli, alam niyo ba ang quote-and-quote title ng ating Panginoon nang siya'y namatay? Puntahan natin ang Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Can you say, praise the Lord? Sabi rito ng 28 ng Matthew verse 62. Matthew 28 verse 62. Or rather, I'm sorry, chapter 27. Chapter 27. Verse 62, now in the next day, ibig sabihin, ito ay pagkatapos na ng
cross. Siya ay ibinaba na sa cross, inilibing sa isang hiram na libingan, at ngayon, kinabukasan, sabi nito ng verse 62, now on the next day, that is the day which is after the preparation, after the Passover, the chief priests and the Pharisees gathered together with Pilate. Anong ginawa nila? Pumunta sila, ang mga chief priests pumunta kay Pilato. At ito ang sabi nila. Sabi niya, verse 63, and said, Sir, we remember, napansin niyo, we remember that when that deceiver was still alive, he said, after 3 days, I am rising. Alam niyo ba na matay ang ating Panginoon, ang title na nakakabit sa Kanya is deceiver. And you know, kung hindi siya nabuhay na maguli, ang tatak na yan ay mananatili sa Kanya na siya'y mandaraya. Sir, sabi niya, we remember that when that deceiver, ang mandarayang yan ang nabubuhay pa, sabi niya, pagkatapos sa 3 araw, ako'y babangon. Therefore, sabi ng verse 64, therefore give orders for the grave to be made secure until the 3rd day. Kaya sabi niya, ang suggestion ng mga Pariseo kay Pilato, i-secure natin ang libingan na pinaglibingan niya hanggang sa 3 araw. Baka, otherwise, his disciples may come and steal him away and say to the people, baka dumating sa 3 araw, pumunta yung mga alagad at nakawin ang kanyang bangkay at ipamalita nila sa mga tao and say to the people, He has risen from the dead, and the last deception will be worse than the first. Grabe. Ang title ng ating Panginoon ng mamatay at ibaba sa krus ay mandaraya. Manlilil lang. Meron pa tayong ilang verse na mababasa sa John chapter 8. Sa verse, pinakita ron, dahilan ng ating Panginoon nakikipag-argue sa mga Pariseo, yun ay sa verse 48 to 53, pinakita niya, sino man na mag-iingat ng aking salita ay hindi siya mamamatay. Ganon ang claim ng ating Panginoon. Ganon yung kanyang profession. Pinoprofess niya, sino man na mag-iingat ng aking salita ay hindi mamamatay. Ang sabi ng mga Pariseo, sumunod na verse, sabi niyan, ang sabi ng mga Hudyo, now we know that you have a demon. Abraham died. Si Abraham namatay. Ang mga propeta ay namatay. At ngayon sinasabi mo, kung sino mang susunod sa iyong salita ay hindi makakatikim ng kamatayan. Siya ay, ang taguri sa kanya ay mandaraya. Sabi ng ilan, idinadaya niya ang mga tao. So yung ganitong kalalagayan ng ating Panginoon, kung hindi siya magbabangon sa mga patay, mananatili ang tatak na ito sa ating Panginoon. He is a deceiver. So, balikan natin yung verse chapter 27. Sabi ng mga Pariseo, bantayan ninyo, baka nakawin at ibabalita na nabuhay siya sa mga patay at ang huling pangdaraya ay mas maging malala kaysa una. Next verse. Ang sabi ni Pilato, meron kayong mga bantay, meron kayong mga gwardya, siguraduhin ninyo na bantayan ang libingan. And they went and made the grave secure. Verse 66. And along with the guard, sinecure nila yung
libingan at naglagay pa sila ng gwardiya na magbabantay 24 hours na nagpapalit-palit. And they made the grave secure and along with the guard and set a seal on the stone. Naglagay pa sila ng taktak doon sa stone na yun. Ibig sabihin, mananagot ang sino man nasisira ng selyong yun. Ngunit mga kapatid, ang sabi ng sumunod na pangungusap, sa sumunod na araw, unang araw ng Sanlinggo, nang ang mga Maria ay magsisiparoon upang puntahan siya sa libingan. At sabi ng verse 2, nagkaroon ng malakas na paglindol, ng pagyanig. At yung nakatakip na batong malaki doon sa libingan ay naigulong dahil sa malakas na lindol na ito. So walang sino man silang sisisihin. At sabi rito, sa verse 2, and behold, a severe earthquake has occurred, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon it. Ginulong niya yung bato at umupo doon at sabi niya, at ang kanyang anyo ay kagaya ng kidlat at ang kanyang damit ay kasing puti ng niebe. Verse 4, the guards shook for fear of him and became like dead men. And the angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who has been crucified. He is not here, for he has risen just as he said, come see the place where he was lying. At ang ginawa nila ay, sabi rito, ng verse 11, sabi niya, habang ang mga babae ay pumupunta sa mga alagad, yung mga gwardiya naman na nakasaksi ng pangyayari ng pagdating ng anghel at paggulong ng bato at nakita nila na wala na si Jesus doon sa, yung nilibing ay wala na doon sa loob. Sabi rito, habang sila, while they were on their way, some of the guard came to the city and reported to the chief priest and all that had happened. And when they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers. Nang binalita nila yung lahat ng nangyari, binigyan nila ng pera yung mga sundalo at sabi sa kanya, verse 13, and said, you are to say, ito ang pababalita nyo, his disciples came at night and stole him while we were asleep. And if this should come in the governor's ear, we will win him over and keep you out of trouble. And they took the money and did as they been instructed. And this story was widely spread. Ito yung nag-viral sa panahon yun. Ito yung kumalat sa panahon yun. Widely spread among the Jews and is to this day. Although merong ganitong balita na ang mga soldier ay nagbalita ng ganito, and yet mga kapatid, ang bagay na nangyari ay hindi pwedeng i-deny. Now, kung ating bibigyan ng pansin dahilan ang punto na aking pinapakita. Now, kung ang ating Panginoon ay hindi siya nabuhay na maguli, siya ay mananatili ang titulong ito na siya ay mandaraya. Pero para mabura ang ganitong pagkakilala sa Kanya, kailangan mangyari yung mga bagay na Kanyang sinabi. And look at this. So, ngayon, ang argument sa panahon ni Paul ng kanyang i-defense ang ganitong bagay
ang argument ay walang hindi nabuhay, walang nabuhay sa mga patay. Walang nabuhay, walang resurrection. Walang resurrection sa mga patay. Now mga kapatid, ngayon tingnan natin. Tingnan natin kung sakali na hindi siya nabuhay. Kung sakali na hindi totoong nabuhay na muli. Kung sakali na hindi totoong nagkaroon ng resurrection, mayroong mga bagay na epekto ito. Ito ay katulad ng pagkakilala ni John nang makakita siya ng pangitain doon sa Revelation chapter 5. Habang siya ay nakikita niya ang pangitain, merong malakas na anghel na nagsasalita at sumisigaw at nagsasabi, "Sino ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at mag-alis ng tatak nito na nahawak-hawak ng nakaupo sa luklukan? Ang aklat na ito na mayroong 7 tatak sa kanyang kanang kamay, sino ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng tatak nito?" Then, sabi ng verse 3 ng chapter 5, "At nang siya'y tumingin, wala siyang nakita sa langit, wala sa lupa, wala sa ilalim ng lupa, ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng aklat at tumingin man lamang dito. At nang nakita niya na walang karapat-dapat, siya," anong sabi riyan? Verse 4, "Siya ay umiyak. Then I began to weep greatly because no one was found worthy to open the book or to look into it." Ako ay umiyak, sabi niya. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang karapat-dapat na magbukas o makatingin man. Alam niyo ang pinapakita rito? Kung walang karapat-dapat na kukuha ng aklat, ang buong sangkatauhan ay mapapahamak. Buong sangkatauhan ay mapapahamak kasama, together with John. Kasama si Juan na minamahal sa panahong ito. Kaya siya umiyak. So ito yung, alam niyo, pag ginamit natin yung salitang chain reaction, may mga chain reaction na sinasadya ito, sineset talaga, katulad ng mga domino effect. Pero merong mga chain reaction na halimbawa, isang tao ay merong 2 chemical na naroon sa kanya, ay hindi niya alam kung ano yung chemical na yun, pero ang ginawa niya, gusto niyang, siguro marahil, just an example, gusto niyang linisin yung kanyang bahay o yung bodegang yun. Pero hindi niya sinasadya na yung 2 chemical na ito ay napagsama niya. Ang hindi niya alam, kapag yung 2 chemical na ito ay nagsama, magkakaroon ng reaction. Especially kapag meron akong nabasang isang klase ng chemical, kapag yung pinaghalo, sa una wala siyang epekto. Pero kapag siya ay liwanagan, siya ay biglang mag-explode. So, ito yung mga sinasabi natin, mga chain reaction na nangyayari. So, ngunit, alam niyo ba sa ating Panginoon, kung ang ating Panginoon ay hindi siya nabuhay na mag-uli, at kung walang pagkabuhay, ang sabi rito ng banal na kasulatan, balikan natin yung verse nating binabasa kanina. Verse 12 ng chapter 15.
ng 1 Corinthians. Sa point na pinapakita ni Apostle Pablo, sabi niya, now, if Christ is preached that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection? Bakit meron sa inyo na nagsasabi na walang resurrection? You know, sa panahong ito ay kagagaling mostly ang Rome sa panahong yon ay inadapt nila yung mga karunungan na galing sa Greek. Ang Greece ay matagal ding imperyong nanahan o sumakop, at ang mga Roma ay kumuha rin sila ng mga paniniwala galing sa mga Greek. At alam niyo, isa sa paniniwala nila sa panahong ito, ang tao ay habang siya'y nabubuhay, yung spirito niya ay nakatrap dito sa katawang ito. At once na mamatay ang tao, yung spirit niya ay magiging malaya na dahilan nagsiserve yung katawang ito parang isang bilangguan na kapag siya ay namatay, then ang espiritu niya ay magiging malaya kung saan siya pwedeng, o magiging malaya at pwede siya pupunta doon sa tinatawag na isang klase ng state, parang paraiso. At doon magiging mainam ang lahat ng bagay. So ganito ang mindset at paniniwala ng mga Greeks o sa panahong ito, even sa Corinthians. Kaya sabi nila, bakit ninyo sinasabing walang pagkabuhay na maguli? Now, si Paul sa 2 Corinthians chapter 5 ay kanyang nirefute ang isang paniniwala na ang isang tao kapag siya'y namatay ay basta na lamang siya lilipad. Pero pinakita niya sa 2 Corinthians na ang bawat tao, mamatay man siya, umalis man siya sa buhay na ito, merong isang katawan na nag-aantay pa rin sa kanya. Hindi siya pwedeng hubad na walang katawan. Yun ang pinopoint out ni Paul sa 2 Corinthians. Kaya sabi rito, sabi niya, bakit niyo sinasabi na walang pagkabuhay sa mga patay? How do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. So ito yung pinapakita niyang effect. Binabalikan niya pinapakita niya yung effect na ito. Yung domino effect na ito, yung parang chain reaction na ito. Kung walang nabuhay sa mga patay, si Kristo, kahit si Kristo ay hindi siya nabuhay. Kung walang nabuhay sa mga patay. Not even Christ has been raised. And then sumunod na verse 14, and if Christ has not been raised, then our preaching is vain. Ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. So ganun niya pinakita yung effect na ito. Kung hindi nabuhay si Kristo, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyo ring namang pananampalataya ay wala ring kabuluhan. So that's the effect na pinapakita niya. Kung si Kristo ay hindi nabuhay, ang nangangaral, ang pangangaral ay walang kabuluhan. Ang pananampalataya ay wala ring kabuluhan. And verse 15, moreover, higit pa sa rito, kami ay masusumpungang mga bulaang saksi ng Diyos. Mga false witnesses
ng Diyos sapagkat kami ay nagpapatotoo na si Jesus ay binangon ng Diyos. That He raised Christ whom He did not raise, if in fact the dead are not raised. So, kami, yun yung magiging epekto. Kami ay mga bulaang mga saksi. Mali ang aming pinatotohanan na hindi pala totoo na binuhay si Jesus. At sabi niya, false witnesses of God because we testify that against God that He raised Christ, whom He did not raise in the fact, if in the fact the dead are not raised. Verse 16, for if the dead are not raised, not even Christ has been raised. Kung ang mga patay ay hindi nabuhay, ay hindi binangon, kahit si Kristo man ay hindi ibinangon. As sabi ng sumunod na verse 17, at kung si Kristo, tingnan sa Tagalog, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Ganun ka bigat ang bagay na ito. Sila ay, ang sino man, ay nasa kasalanan pa. Dahilan, alam nyo, ang katunayan, mamaya may kita natin ang talata, pero tapusin ko muna ang bahaging ito. So pinakita niya ang makapuntong ito. Sabi niya, ang pangangaral ay walang kabuluhan, ang pananampalataya, ang paniniwala, ang pananampalataya ay walang kabuluhan, sila ay mga bulaang mga saksi ng Diyos, at ang kanilang pananampalataya ay walang kwenta, walang kabuluhan. At the worst thing is, ay sinabi roon, ang bawat isa ay nasa kasalanan pa. You are still in your sin. Alam niyo ba mga kapatid, kung hindi nabuhay si Kristo, tayo ay nasa ating kasalanan pa. Dahilan ang tanging paraan, Hebrews chapter 9, verse 22, kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran. Ngunit, ang pinakamatibay na bagay ay hindi lamang ang pagbubuhos ng dugo, ang kamatayan ng ating Panginoon. Anong sabi ng Romans chapter 4, verse 24 and verse 25? Romans 4:24. Anong sabi diyan? Sabi niya, tingnan natin sa Tagalog. Kundi dahil din naman sa atin, na nabilang sa ating mga nagsisampalataya sa Kanya, na bumuhay na mag-uli sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon. Taas muna natin sa verse 23. Ngayon, hindi lamang dahil sa Kanya isinulat na sa Kanya'y ibinilang. Well, meron siyang tinutukoy dito ay kay Abraham. Yung kanyang katwiran ay tinuring na, kanyang pananampalataya ay tinuring na katwiran. Next verse. Kundi dahil din naman sa atin na ibinibilang sa ating mga nagsisampalataya sa Kanya, na bumuhay na mag-uli sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon. Next verse. Na ibinigay dahil sa ating mga kasubayan at binuhay na mag-uli. Pansinin nyo, at binuhay na mag-uli para saan? Sa ikaaring ganap natin. Tingnan niyo ang English version. Pinakita diyan, sabi niya, he who was delivered. Yung salitang delivered ay ibinigay, ang Diyos ay ibinigay siya sa kamay ng mga chief priest. He who was delivered over because of our wrongdoings. Yung kanyang kahirapan, yung kanyang hirap na dinanas, ay para doon
pangbayad doon sa ating mga kasalanan o maling bagay na ginawa. Tandaan natin, yung paghihirap, yung suffering na kanyang dinanas ay para ito pangbayad ng ating mga kasalanan. Pero, and was raised because of our justification. Ibig sabihin, nakasalalay ang ating kapatawaran sa pagkabuhay na muli ni Jesus. At kung hindi siya mabubuhay, tayo ay nasa kasalanan pa rin natin. Well, ganun pinakita ng kasulatan ang kumpletong ginawa. Yung bugbog, yung latay, yung hirap na kanyang dinanas, ay mawawalan ng saysay kapag hindi siya mabubuhay na maguli. Kamakailan, sa mga nagdaang mga araw, maraming mga taong nagpipinitensya. At mga kapatid, kahit tularan nila ang ginawa ng Panginoon, kahit ipako rin sila sa krus, at kahit mamatay sila, kung hindi sila mabubuhay na maguli, walang kabuluhan ang bagay na kanilang ginawa. Pinakita ng Banal na Kasulatan na ang selyo, ang patunay na siya ang Kristo, ang patunay na siya ang anak ng Diyos, ay ang pagkabuhay na maguli. Hindi lamang yung pagkiklaim niya na, I am the Son of God. Dahilan, pansinin ninyo ang Book of Romans chapter 1. If I can find that verse. Sabi rito, verse 3 ng chapter 1 ng Book of Romans. So, starting verse 1, Paul, the bondservant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scripture, concerning his Son, verse 3, concerning his Son, who was born of a descendant of David, according to the flesh, and verse 4, who was what? Who was declared the Son of God with power according to the Spirit of holiness and by the resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Ito ang kanyang selyo na siya nga ang Kristo, ang kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, ang anak ng tao ang pinaglagyan ng Diyos ng kanyang selyo. Ang patotoo ng Diyos sa ating Panginoon sa panahon ng kanyang ministry, ang mga himala na nangyayari at himalang bagay na nagaganap. At ang mga patutuong yon ay pagpapakita na ito'y sign na siya ang Kristo. But the very ultimate sign is the resurrection. At kung wala ang bagay nito, lahat ng bagay niyon ay hindi mawawalan ng saysay. So, ganun kahalaga yung resurrection, mga kapatid. Ang pagkabuhay ng ating Panginoon ang siyang magiging daan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi lamang kamatayan, kundi ang pagkabuhay na maguli. Ang kamatayan ang siyang unang hakbang na kanyang ginawa, pero ang resurrection ang siyang naggumalaw sa piyasa para ang programa ng Diyos ay magpasimula. Diba? Nakukuha niyo yung punto ko. Ang resurrection ng ating Panginoon, ang pagkabuhay na kanyang mula sa mga patay, ang siyang nagpasimula upang gumalaw ang isang piyesa at magpasimula na ang plano ng Diyos. Sabi ng book of Matthew chapter 28,
Pinakita roon. Sabi ng verse na ito, sa chapter 28, it is mga huling araw ng ating Panginoon sa kanyang pangungusap, pagkikipag-usap sa mga alagad. Sa chapter 28, at sabi rito ng ating Panginoon, now, sabi rito, nang magkatipon, verse 16, but the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which had designated. Verse 17, when they saw him, they worshiped him, but some were doubtful. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and in earth. Go, therefore, and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi niya, nagpasimula niya sinabi, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa akin ang kamay. Sabi niya, ngayon, yumaong kayo. Go, therefore, and preach the gospel. Sa ibang version, he that believes and is baptized will be saved. So nagpasimula ang bahaging ito, ang pagpunta, pagpapasimula ng plano. So yung verse na yun na binasa natin sa chapter 53 ng book of Isaiah ay nagpakita na he shall live again and God's program shall prosper in his hand. Ang programa ng Diyos ay magsisimula. Kaya ang unang salita niya sa mga alagad, go. Start. See, yun nung nangyari yun, then ang chain reaction will start. The program of God will start. Now, because of resurrection, ang sinabi rito, ngayon, ang kapatawaran ng kasalanan ay available na. Ngayon, ang bawat isa ay pwede nang tumanggap ng kapatawaran sa kasalanan provided na sila ay kikilalanin nila si Jesus na tagapagligtas. At sila ay magpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoon, then ang kapatawaran ay kanilang tatanggapin. So yun ang bagay na pinapakita, yun ang binasa natin kanina sa Romans 4. Ang chapter 8, Romans chapter 8 verse 11 ay pinakita diyan. So tingnan ninyo yung ilang mga chain reaction na mangyayari. Sabi ng verse 11 ng book of Romans, sabi niya, if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies. Magbibigay siya ng buhay doon sa inyong katawang may kamatayan. Katawang makasalanan. Katawan na mayroong kamatayan. Yung espiritu na nariyan na ibinigay na siyang pinaka. Ang sabi ng ating Panginoon, wika niya sa mga alagad, sabi niya, ang aking pag-alis is for your advantage. Ang aking, kung hindi ako alis, hindi darating ang Espiritu Santo. Hindi ibibigay ang Espiritu Santo. Dahilan ang pangako na ito ay matutupad lamang once na siya ay mamatay at mabuhay na maguli. Ang pangako ng Ama ay ibibigay at kapag tinanggap ng mananampalataya ang kapatawaran ng kasalanan, then tatanggapin niya ang Espiritu Santo, ang mangyayari sa kanyang katawang pisikal na dating alipin ng kasalanan ay bibigyan ng lakas at ng buhay para siya mabuhay na na merong kabanalan.
mabuhay na na siya ay hiwalay sa kasalanan. Na siya ay dating alipin ng kasalanan, pero siya ay makakalagan dahilan sa kapangyarihan ng Espiritu na darating sa kanya. Yun ang isa sa epekto ng resurrection. He will quicken your, Christ Jesus will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Well, mga kapatid, hindi pa yan resurrection. Hindi pa yan resurrection. But the same power that will produce o gagawa ng resurrection sa buhay ng isang tao, ito ay dumating sa isang mananampalataya. Kung ang isang mananampalataya ay dadalo lamang ng gawain at di niya matatanggap ang Espiritu Santo, siya ay kagaya pa rin ng ordinaryong mga tao na nasa ibabaw ng sanlibutan. At pwede pa rin siyang matangay. Hallelujah. Ngunit, ang Espiritu ng Diyos na kanyang tinanggap ang siyang magbibigay buhay. Well, ito po yung magkukwiken sa mananampalataya na dating alipin ng alipin ng mga bisyo, alak, ng sugal, ng sigarilyo at ilang pang mga bagay. Then, ang kapangyarihang ito ang siyang magpapalaya sa kanila. And then, darating ang isang pagkakataon na kanyang siya'y mamamangha, bakit yung aking panlasa ay nawala na sa bagay na ito? It is the chain reaction ng iyong tinanggap ang ating Panginoon at ang pagdating ng kanyang Espiritu Santo. Ngunit ang lahat ng ito, ang pinagsimulan ay ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. So, He will give life to your mortal bodies through Holy Spirit that dwells in you. At pinakita pa rito. So, ang verse, ang isa pang pinakita, makikita natin na dito ay may paggawa rin. Isa pang bagay na pinakita ng Banal na Kasulatan sa aklat ng Romans chapter 8, verse 24, sa verse 24 lamang, pinakita roon na pagkatapos ng ating Panginoon, tingnan natin verse 24. No, I think it's 34. Romans 8:34. Yeah. Who is the one who condemns? It is Christ Jesus. Christ Jesus is He who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. Ngayon, dahilan ng ating Panginoong Hesus ay nabuhay sa mga patay, siya'y umakyat at siya ngayon ay nasa kanan ng kapangyarihan ng Diyos at siya'y namamagitan para sa bawat isa sa atin. Sa mga panahon na ikaw ay wala ng lakas, merong namamagitan para sa iyo. Merong, hallelujah, nag-intercede para sa iyo. Sabi rito, ito'y siya na nagbangon sa mga patay. So pinapakita pa ng Banal na Kasulatan dito sa aklat ng Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4. Ito'y sa panahon na si Apostol Pablo at ang mga taga-Thessalonica ay kagaya ng mga unang panahon na kapag merong namamatay na tao na kamahal sa buhay, ay gano'n na lamang kanilang kapigatian. Ngunit, kanyang sinabi sa verse 13, sabi ng verse 13, chapter 4, verse sa Tagalog, datapwat, ngunit hindi namin ibig na kayo'y
di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog. Upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Isa sa pinapakita ni Apostol Pablo, doon sa 1 Corinthians, sabi niya, kung babalikan natin yung verse na yun saglit, ay pinakita roon, na sabi niya, kung ang patay ay hindi nabuhay, ibig sabihin, yung mga nangamatay kay Kristo ay napahamak na rin. Wala na rin silang pag-asa. Kahit sila ay namatay sa ganitong pananampalataya, ay wala rin silang pag-asa. Ngunit, sabi niya, hindi ko kayo nais na hindi makaalam ng mga bagay nito upang, sabi niya, hindi kayo magkaroon ng kabigatian sa inyong puso, kagaya ng mga walang pag-asa. Verse 14, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli. Tayo ba'y sumasampalataya? Kung siya'y namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalihin ng Diyos na kasama niya. So merong bagay na magaganap sa huling mga araw at ito ay ang pagkabuhay ng mga patay. Dahilan pinakita doon sa pagbabalik natin sa 1 Corinthians chapter 15 ay dito sa verse 18, then those who have fallen asleep in Christ have perished. So sila na mga nangatulog kay Kristo, kung hindi nabuhay ang patay, hindi rin nabuhay sa Kristo, lahat sila ay napahamak na. At kaya sabi niya, kung sa buhay lamang na ito tayo umaasa kay Kristo Jesus. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus ay hindi lamang siya hingian ng tulong kapag wala na tayong pangbayad ng bill. Hindi siya tagapaglutas lamang ng ating problema habang tayo nandito sa ibabaw ng sanlibutan. At sabi niya, kung ang iyong pananampalataya kay Kristo ay para lamang sa mga bagay rito sa mundong ito, kahabag-habag ang iyong kalalagayan. Dahilan meron siyang higit na bagay na inilaan para sa iyo. So kung sa buhay lamang na ito, nagsisiasa kay Kristo, ay tayo lahat na mga tao ay kaaba-aba, kahabag-habag, kaawa-awa. Verse 20, but now, sabi niya, ngunit ngayon, datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga sa mga nangatutulog. Ang English ay sabi rito, but now Christ has been raised from the dead, and the first fruits of those who are asleep. Ibig sabihin ng salitang first fruit, ito yung ginagawa nila kapag hinog na yung anihin. Hindi sila mag-aani ng pangkalahatan hanggat hindi nila nakukuha yung first fruit at iniaalay sa Diyos. At inaalog sa isang piyesta ng tinatawag na Feast of the First Fruit, na kasunod ng araw ng unleavened bread, na siyang starting din ng, yung unleavened bread ay panahon din ng Passover. So kung hindi nila iaalay ang first fruits, hindi sila pwedeng mag-ani ng pangkalatan. Pero kapag naiaalay na ang first fruits, tiyak, ang susunod na reaction nito ay magkakaroon ng general harvest. Ngayon, dahilan si Kristo ay nagbangon sa mga patay, merong tiyak na pagkabuhay ng mga patay sa darating na mga araw. Sa darating na panahon. Dahilan siya ngayon ay siya noon
sa kanyang pagkabuhay ay naging first fruits of those who are asleep. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. Lahat ay mabubuhay. So 1 Thessalonians chapter 4, sabi rito, verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who have fallen asleep. Kanyang dadalin sila ng mga nangatulog kay Kristo. Dahilan ito yung pangako ng Panginoon, sino man sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. At yung ginawa niya sa huling araw, bago siya ipako sa krus, ang buhayin si Lazarus ay pagpapatunay na kanyang bubuhayin ang sino mang sumasampalataya sa kanya. Then, verse 15, for this we say to you by the word of the Lord, sabi niya, verse 15 sa Tagalog, sapagkat ito ang sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay. Sino yung nabubuhay? Tayo. Tayong nabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa mga nangamatay o sa mga nangatutulog. So tayong mga nananatiling buhay ay hindi natin sila pwedeng unahan o pigilan. Sapagkat, sabi rito sa sumunod na verse, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta o pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So ito ay pagpapatuloy ng reaction ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hanggang sa bandang huli ay merong bago ang tinatawag na pag-agaw. Ang sabi rito, merong tinig ng arkanghel, may trumpeta ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo. Well, hindi po literal na mga karinig tayo ng trumpet. Ito ay isang panahon, isang mensahe na tatawag sa mga nangamatay, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. At ang pagkabuhay po nila, hindi sila mukhang zombies. Ang pagkabuhay nila ay katulad ng maluwalhating katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At sabi rito sa sumunod na verse, sabi niya, kung magkagayon, next verse na. Tama ba yan? Binabasa ko? Sapagkat ang Panginoon ay bababa, at ang verse 17, then, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at ang ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan pa man. Well, mga kapatid, nag-trigger ang programa ng Diyos at nagpasimula ang programa ng Diyos dahilan sa resurrection ng ating Panginoong Hesus. At mula noon, nagpasimula ang programang ito ng Diyos at gumulong at nagpatuloy na kanyang tinatawag ang lahat ng kanyang mga nakilala ng una pa. At sa pinakabandang huli, mga kapatid, sabi rito, at sila na nananatiling buhay, ay sila ay aagawin na sasalubungin, sabi rito, at nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon. Now, pansinin ninyo, merong dalawang bagay na nirepresent ang ating Panginoon. Nirepresent niya yung mga patay na nabuhay na maguli.
Dahilan siya'y namatay, siya'y nabuhay na maguli, so nirepresent niya yung mga mananampalatayang namatay na mabubuhay maguli. Ang sumunod na nangyari sa ating Panginoon, matapos siyang mabuhay, 40 araw siyang nakipag-usap, nagpakita sa mga alagad, nagpakita sa 500 na mga disciples, at nagpatotoo sa kanila na ako'y hindi espiritu, ako'y buhay, meron kayong pagkain dyan, siya'y kumain sa harapan nila. For 40 days, pinatunayan ng Panginoon na siya ay buhay. But at the end of 40 days, habang sila'y naroon sa Mount of Olives, habang nangungusap ang Panginoon sa kanila, maya-maya ang ating Panginoon ay umaakyat na at tumataas papunta sa sangkalangitan. Ang ganitong bagay ay para i-represent niya naman ang mga buhay kay Kristo Jesus. Ang mga nabubuhay kay Kristo. Ang mga namatay ay kanyang ibabangon. Ngunit ang mga nanatiling buhay ay kanyang babaguhin. At tayo ay sasalubong sa Panginoon sa alapa. Thank God for the resurrection. Thank God for the resurrection. If it be not on the resurrection, hindi magpapasimula ang programa ng Diyos. Hindi magkakaroon ng chain reaction. Hallelujah. Pero dahilan si Jesus ay nabuhay, praise God, hanggang sa ngayon, gumugulong at nagpapatuloy at walang kayang pumigil sa plano ng Diyos sapagkat ito'y pinasimulan ng Diyos. Upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Thank God. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ating Panginoon. Tayo tumayo mga kapatid. Hallelujah. Thank God for this resurrection. Ngayon, naintindihan natin kung gaano kahalaga ang dalawang bagay nito, ang kamatayan, ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanyang pagkabuhay. Ito ang nagsiselyo, nagpapatunay na siya nga ang anak ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Nawitin natin yung sinabi ko kanina. Praise God. Masaya ba tayo mga kapatid? Dahilan siya ang sabi ng ating Panginoon, because I live, you will live also. Habang siya'y nabubuhay, mga kapatid, ikaw ay mabubuhay. Ang patunay na ikaw ay mananatili ay ang kanyang pananatili. Hindi ka mananatili dahilan sa iyong sariling kakayanan at pagsusumikap. Hallelujah. Ang iyong pananatili ay dahilan sa kanyang pagkabuhay na maguli. Glory be to the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Living, He loved me. Ang buhay na kanyang ipinamuhay sa ibabaw ng sanlibutan ay upang i-express ang kanyang pag-ibig, pagmamahal sa buong sangkatauhan. Ngunit ang kanyang ang kamatayan niya ay para sa ating kasalanan. Ang kanyang pagkalibing ay upang dalhin ang ating lahat ng kasalanan. Siya ang scapegoat na dala-dala ang kasalanan. Pumunta sa Hades, doon dinala ang lahat ng kasalanan dahil doon nagpasimula ang kasalanan. At nang siya'y bumangon sa mga patay, dala-dala niya ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dala-dala niya ang justification para sa bawat isa sa atin. Gaano kahalaga, hallelujah, ang kanyang resurrection. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. That old rugged cross. Ang cross na yan ay hamak. Ang cross na yan ay kahihiyan ng lahat. Ngunit sa pamamagitan ng cross ay doon nagpasimula, hallelujah, na pumatak ang dakilang layunin ng Diyos. At ang piyesa para magpasimula ang layunin ng Diyos ay nang siya'y nagbangon na mag-uli. Tiniyak niya sa mga alagad, ako ay paroroon sa Jerusalem.
Ako'y pahihirapan, ako'y mamamatay, ngunit ako'y babangon pagkatapos ng ikatlong araw. Jesus Christ is very sure, dahilan alam niya, hallelujah, resurrection will be inevitable if He will just give His life. Kung ibibigay niya ang kanyang buhay, hindi pwedeng hindi magkaroon ng resurrection. Dahilan ang pinakasusi ng resurrection ay ang kamatayan ng ating Panginoon. And once na siya ay namatay, praise God, magbibilang lang ng 3 araw at ang ikatlong araw ay hindi na siya pwedeng pigilan ng libingan. Hallelujah. At siya ay babangon sa mga patay. Oh, blessed be the name of Jesus. There will be a glorious day. Magkakaroon ng isang dakilang araw. Ang tawag rito ng isang awit is a golden day, a golden daybreak sa panahon ng pagparito ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Let us appreciate. Ating appreciate ang kanyang pagkabuhay na maguli. Hallelujah. Ang mga tao ay kinikilala nila ang pagkabuhay na maguli sa pamamagitan ng iba't ibang mga kaparaanan. Pero dito ngayon, hallelujah, sa puso ng mga mananampalataya ay nag-aalab ang isang buhay ng pagkabuhay na maguli ni Kristo Jesus. Hallelujah. Siya ay totoong nabuhay. Hindi ito isang kasaysayan, hindi ito isang myth. Ito isang katotohanan dahilan siya ay aking naranasan. Hallelujah, siya ay gumawa sa aking buhay. Binigyan niyang buhay ang aking katawang pisikal. Binigyan niya ng kalakasan ng aking buhay na makasalanan. Ang buhay kong may kasalanan ay kanyang pinawi. Ang kanyang binura ang lahat ng bagay. Hallelujah. At lahat ng ito ay dahilan sa kanyang pagkabuhay na magulo. Hallelujah. Hallelujah. Let's bow our heads. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Sa oras na ito, aming patuloy na kinikilala at naniniwala kami na higit ang aming pagkakilala, hallelujah, kaysa pagkakilala ng sanlibutan sa araw na ito. Meron kami higit na bagay na narito sa aming puso na nag-aalab, Panginoon, dahilan ng Kristong yan ay hindi lamang nagbangon sa mga patay, hindi lamang umakyat sa langit, siya ay muling bumalik at nanahan sa bawat isa sa amin upang patunayan na siya ay nabubuhay magpakailan-kailan pa man. O Lord God, ang Espiritong yan na aming tinanggap ay patunay ng resurrection power, Lord, na tinanggap ng bawat isa sa amin. At yan ay ang pag-asa, Lord, na siyang nagpanganak sa amin, na sinabi ng iyong mga salita, ipinanganak kami sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng aming Panginoong Jesucristo. O Lord God, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa iyo. Hallelujah. Dahilan ito, nagpasimula ng dakilang layunin mo. Hallelujah. Nagpasimula ang dakilang layunin once nang ikaw ay magbangon sa mga patay. O ikaw ay dumating sa ibabaw ng sanlibutan. Ikaw ay pinanganak, ikaw ay lumaki, ikaw ay nagpasakop sa iyong mga magulang at gumawa sa gawain sa ministeryo. Ngunit ang pinaka-ultimate na bagay na yung sinabi ka sa harapan ni Pilato na ikaw ay nagpatotoo, matapos niyang sabihin, bakit ayaw mong magsalita? Kaya kitang papatay at kaya kitang palayain. Ngunit sinabi mo, Panginoon, sa harapan ni Pilato, sa ganitong dahilan, bakit ako narito sa ibabaw ng sanlibutan upang magbigay ng patotoo sa katotohanan. Hallelujah. At Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa isang napakadakilang patotoo na yung iniwanan sa bawat isa sa amin ng mga mananampalataya. Ito ay walang iba kundi ang bukas na libingan. Hallelujah. Na mula noon hanggang ngayon ay nananatili ang epekto nito. Hallelujah. Hanggang sa bawat isa sa amin. Ang mga panahon ay lumipas, ang mga dekada at mga henerasyon at ang mga kapanahunan ay lumipas na, ngunit nagpapatuloy ang iyong layunin, O Lord God, at naging kabahagi kami ng layunin ito at walang makakapigil. At iyong sinabi, sapagkat
sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sila na nasa mga layo at ilan man ang tawagin ng Panginoon dahilan magpapatuloy ang iyong dakilang layunin. Panginoon, sa araw nito, maraming salamat and as we appreciate, Lord God, ang araw nito at pagkilala ng iyong dakilang biyaya na iyong ginawa sa bawat isa amin. Mauwi sa iyo ang buong kapurihan at pagpapasalamat at pagkilala sa iyong dakilang gawa sa buhay ng bawat isa sa pangalan ng aming manunubos, ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Palapakan natin Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord God. Hallelujah.